I will think about it, yan ang nakuhang sagot ni Emmy mula sa estrangherong si Gray. Matapos ang sandaling pag-uusap nila, ay umalis din agad ang lalaki. Wala itong ibinigay na kasiguraduhan, ngunit gusto pa ring umaasa ni Emmy. Ngunit lumipas ang 2 araw na kahit anino ni Gray ay hindi niya nakita. Ang umaasa niyang puso ay tila naging isang lantang halaman sa isang iglap, naiintindihan naman niya ang lalaki. Hindi biro ang pabor na kanyang hinihiling. Baka umuwi na siya sa lugar nila. Pang-aalo niya sa isip, habang nakatanaw sa malaking bintana ng kanyang silid, aniya sa sarili, sa sandaling panahon na nakilala niya ang lalaki, ay nakita niya kung gaano ito kabuti. Kahit mukha itong masungit at hindi marunong ngumiti, ay ramdam niyang mabuting tao ito. Lady Emmy, tila bumalik si Emmy sa realidad, dahil sa pagtawag. Nang lumingon siya sa pinagmulan ng tinig, ay natagpuan ng kanyang mga mata ang katulong. Hindi niya naiwasan ang magtaka, nang mapansin niyang nakasuot ito ng kulay asul na blouse, at pantalon na kupas na ang kulay. Isang kulay itim na doll shoes naman ang sapin sa paa nito. Kapansin-pansin na bagong ligo lang ito, dahil basa pa ang buhok nito. Lady, magpapalam po sana ako. Gumuhit ang tila nahihiyang ngiti sa labi nito. Bago pa makaimik si Emmy, ay muli itong nagsalita. Isinugod po kasi ang tatay ko sa hospital, wala pong magbabantay sa kanya. Mababanaag ang lungkot sa mga mata nito. Nangangintab iyon na tila ba anumang oras ay maluluha ito. Kaagad namang gumuhit ang pag-aalala sa mga mata ni Emmy. Ano pong nangyari? Bigla na lang daw po siyang nahimatay, Lady. Mabuti na lang po at kaagad na isugod ng kapitbahay namin. Kailan po ang plano niyong pag-alis, Aya? Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Emmy ang paglunok ng katulong bago ito sumagot. Lady, kung pwede po sana, ngayon na. Kaso hindi ko pa po naitawag sa mansiyon na kailangan ng kapalit ko dito. Nako, ako na po ang bahala doon. At isa pa, nasa kabilang bahay lang naman po si Tado. Umalis mula sa bintana si Emmy, at humakbang patungo sa pintuan ng silid na kanyang inuukupa. Sandali lang po, bibigyan ko po kayo ng pera para po may panggastos kayo sa hospital. Sandali pa niyang nilingon ang katulong, bago nito tuluyang pihitin ang pinto. Ilang sandali lamang ang lumipas, ay bumalik ito at kaagad iniabot sa katulong ang ilang piraso ng lilibuhing papel. Nangilid naman ang luha ng katulong sa labis na tuwa. Sa tansya niya ay nasa 20,000 ang halaga ng inabot nitong pera. Maraming salamat, Lady Emmy. Napakabuti niyo po. Hindi ko naman ta pera, Aya. Galing ito sa mga Villacorda. Sobra-sobra lang yung binigay nilang allowance, kaya ibibigay ko na lang po sa inyo. Gumuhit ang kimingiti sa labi nito, kasabay ng paghagod niya sa balikat ng katulong. Maraming salamat pa rin po. Pinahid nito ang luha sa kanyang pisngi. Aalis na po ako, Lady. Salamat po ulit. Tinanguan na lamang siya ni Emmy bilang tugon. Nang humakbang pababa ng ikalawang palapag ang katulong, ay sumunod na rin sa kanya si Emmy. Sinundan niya ang katulong hanggang sa pintuan ng sala. Nadaanan pa nila sa sala ang kambal na nakatuon ng atensyon sa flat screen TV. Tumawag ka po sakin kung may kailangan pa po kayo. Opo, salamat po talaga, Lady. Yumukod ito bilang paggalang. Wala po iyon. Sige na po, puntahan na po ninyo ang papa nyo. Muli pa siyang nilingon ng katulong, bago ito sumakay sa humintong tricycle. Nang tuluyang yumandar ang sasakyan, ay tuluyan na ring isinara ni Emmy ang pinto ng bahay. Mama, nood tayong cartoons. Nakangiting yaya sa kanya ni Hyde. Magkatabi silang dalawa ng kambal nito sa mahabang sofa, habang nanunood. Ngumiti naman siya sa kanyang anak. Sige, sasamahan kayo ni Mama. Humakbang ito palapit sa kanila. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, ay pare-parehong nakuha ng atensyon nila ang tunog ng doorbell. Dito lang kayo, bubuksan ko lang yung pinto. Mukhang bumalik si Aya. Hindi na niya hinintay na sumagot ang dalawang bata. Kaagad nitong tinungo ang pinto at binuksan iyon. Ngunit hindi si Aya ang dumating. Bumungad sa kanya ang taong nakasuot ng kulay gray na rubber shoes. Tinarnuhan niya iyon ng itim na fitted jeans, at kulay gray na hoodie jacket. Naiwang bukas yung gate, kaya dumiretso na ako ng pasok. Nang mapunta ang tingin niya sa mukha ng bisita, ay tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo.
Nasa harap niya ngayon ang napakakisig na lalaki. Nagtataglay ito ng medyo kulot na buhok, matangos na ilong at tila may umbok na mamula-mulang labi. Walang duda na wala itong kasing kisig. Nang dama ko ang tingin ni Emmy sa mga mata nito, ay tila bigla naghurumantado ang kanyang puso. Ashton, namamaos ang tinig nitong nabigkas iyon. Halos hindi na rin niya namalayan ang sariling sambitin iyon, dahil sa pagkabigla. It's me, Gray. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi ng lalaki. Kumurap-kurap naman si Emmy, dahil sa pag-aakalang namamalikmate siya. Ngunit nang tumitig siya sa mga mata ng lalaki, ay hindi nagbago ang una niyang nasaksihan. Nanatiling kulay kayumanggi ang bilumata nito. Iyong mata mo. Puno ng confusion ang mga mata nitong nakatitig sa mga mata ng lalaki. Ngumiti naman ang bisita bago magsalita. It's contact lens. Tila naman nam-8 ang panlasa ni Emmy. Aniya sa sarili, bakit nga ba niya inakalang si Ashton ang lalaking nasa harap niya? Sa panahon ngayon na high-tech na, ay maaari nang baguhin ang kulay ng mata sa anumang oras. Napayuko na lamang siya, ngunit nang madako ang tingin niya sa baba, ay natagpuan ng kanyang mga mata ang kulay itim na maletang hawak ni Gray. Kaagad bumalik ang tingin niya sa mukha ng lalaki. Tila bigla niyang naalala ang hiniling niya rito. Muling nabuhay ang pag-asa sa loob niya, na maaaring pagbibigyan na ng binata ang pabor na kanyang hinihiling. Nandito ka ba kasi? Sinadya niyang bitinin ang kanyang sasabihin. Nakuha naman ni Gray ang gusto niyang ipahiwatig. Marahang tumungo ang lalaki. For now, I am Ashton. Bumalong ang tuwa sa puso ni Emmy. Hindi niya napigil ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Ikaw muna ngayon si Ashton Blumentritt Accorda. Bago pa makaimik si Gray, ay nakuha ng atensyon nila ang pagtawag. Papa, Daddy, halos magkasabay na hiyaw ng dalawang bata. Nang lingunin ni Emmy ang kinarunan nila, ay saktong nakita niya ang mabilis na pagbaba ng dalawa mula sa sofa. Napaawang na lamang ang labi ni Emmy, habang nakatingin sa kanila. Mabilis pa sa kidlat na tumakbo ang dalawang bata palapit sa kanila. Nang ilang hakbang na lamang ang layo ng dalawa, ay dumistansya na lamang si Emmy upang magbigay daan. Kaagad namang niyakap ng dalawa ang binti ng lalaki. We missed you so much, Daddy. Sa wakas, nakauwi ka na rin, Papa. Miss na po namin ikaw. Tila naman nabigla ang lalaki sa ginawa ng dalawa. Papasukin niyo muna ang papa niyo. At hayaan niyo munang magpahinga. Pasimpleng ginawaran ni Emmy nang makahulugang ngiti ang lalaki. Kaagad namang tumalima ang mga bata. Humiwalay ang mga ito sa pagkakayakap sa lalaki. Ngunit pareho namang humawak ang mga ito sa magkabilang kamay ni Gray. Daddy, let's play later. Nude din tayo, Papa. We should also swim and have a picnic, Daddy. Oo nga, Papa, pasyal din po tayo sa bayan. Tila naguguluhang nagpalipat-lipat ng tingin si Gray sa dalawang bata. Sa daldal ng mga ito, ay hindi niya magawang sumabat. Napangiwi na lamang si Emmy. Hiling niya sa sarili, huwag sanang ma-stress si Gray sa mga anak niya, at biglang maisipang mag-back out. Halos bumuntot na ang dalawang bata kay Gray. Halos hindi na bumitaw sa kanya ang dalawa. Matapos hawakan ng kambal ang magkabilang kamay ni Gray, ay hinila nila ito patungo sa sofa. Come on, Daddy, let's watch together. Wala naman siyang narinig na kahit anong reklamo mula kay Gray. Nagpatianod ito sa gusto ng mga bata. Puro tango at ngiti ang sukli niya sa mga hiling ng kambal. Ang isang kinatatakutan ni Emmy, ay hindi pa kilala ni Gray ang mga bata. Maaaring anumang oras ay mabuko sila. Buntong hininga na lamang siyang lumapit sa kinaroroonan ng tatlo. Mga anak, pwede ko bang mahiram saglit ang papa nyo? Kakausapin ko lang siya saglit. Napatingin naman sa isa't isa ang kambal. Saglit lang naman, kakausapin ko lang ang papa nyo sandali. Ginawaran niya ng ngiti ang mga bata. Please. Okay po. Marahang tumungo si Hyde. Tila naguguluhan namang tumayo mula sa pagkakaupo si Gray. Nang tuluyan itong makatayo, ay kaagad siyang hinila ni Emmy patungo sa di kalayuan. Nagpatuloy naman sa panunood ang dalawang bata. Nang masiguro ni Emmy na hindi nakatingin sa kanila ang mga bata, ay saka siya nagsalita. Iyong kulot, yun si Hyde. Ang tawag niya kay Ashton ay Daddy. Mommy naman ang tawag niya sakin. Iyong straight naman ang buhok, iyon si Hyde, siya ang lumaki sa poder ko. Papa ang tawag niya kay Ashton,
At mama naman ang tawag niya sakin. Okay, walang emosyong tumungo si Gray. Tandaan mo sana yung sinabi ko, baka magkamali ka ng tawag sa kanila at mabuko tayo. Alright, kalmanteng sagot nito. Di man lamang ito kakikitaan ng kahit kaunting pag-aalala. Nako, sinasabi ko na sayo, hindi pa nila pwedeng malaman ang totoo. Marahang tumungo si Gray. Matapos iyon ay ilang sandali niyang tinitigan si Emmy bago ito nagsalita. What about you? What should I call you? Napa-arko naman ang kilay ni Emmy sa tanong nito. Hindi ba, nasabi ko na sayo noon ang pangalan ko? Nakalimutan mo ba? Ako si Emmy. I still remember your name. What I mean is your husband's endearment to you. Gumuhit naman ang nahihiyang ngiti sa labi ng babae. Ay yun ba? Tumigil ito na tila ba nag-aalangan sa gusto niyang sabihin. Emmy na lang ang itawag mo sakin. Reserved lang sa mister ko ang endearment na yun. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ng babae, ngunit ilang sandali lang ay pinilit nitong ngumiti. In other words, si Ashton lang ang gusto kong tumawag sakin ng ganong endearment. Akmang aawang na ang bibig ni Gray upang magsalita sana, nang makuha ng atensyon nila ang isang pagtawag. Papa, automatiko silang napalingon ni Emmy sa pinagmulan ng tinig. Napabuntong hininga na lamang si Emmy, nang makita niya ang kambal na naalis na sa sofa. Matamis ang ngiti ng dalawa nang humakbang ang mga ito. Daddy, let's play outside. Kitang-kita ang ningning sa mga mata ni Haid, nang lumapit ito sa kinaroroonan nila, habang bitbit nito ang isang bola. Papa, play tayo ng ball doon sa likod. Malawak po roon, pwede po mag-play doon. Mabilis ding lumapit sa kanila si Hyde. Bago pa makahuma sa pagkabigla sina Emmy at Gray, ay nagawa ng hawakan ng dalawa ang kamay ng lalaki. Come on, let's go daddy. Hinila ng dalawa si Gray. At tila kay Gon ng bulak naman na nagpahila ang lalaki. Napabuntong hininga na lamang na sumunod si Emmy sa kanila. Pagpahingahin nyo naman muna ang papa nyo. Pagod siya mula sa biyahe. Naaawa na rin siya kay Gray, dahil sa kakulaitan ng kanyang mga anak. Nakuha naman niya ang atensyon ng dalawa. Unti-unti ring naglaho ang kislap sa mga mata ng kambal. Tutulog ka ba papa? Bago pa makaimik si Gray, ay naunahan na siyang magsalita ni Haid. Let's sleep together with daddy. Muli na lamang napabuntong hininga si Emmy. Mga anak, pagod ang papa nyo. Huwag nyo na sana muna siyang kulitin. Natigil ang kanyang sasabihin, nang unahan siya ni Gray sa pagsasalita. It's okay. I'm okay. Ginawaran siya nito ng tingin, na tila nagsasabing ayos lang siya. Tuluyan nang hindi nakasingit si Emmy, nang magtatalon sa tuwa ang mga bata. Wala na siyang nagawa, nang tuluyang hilahin ng kambal ang lalaking inaakala nilang ama nila. Nang sundan ni Emmy ang tatlo, ay kitang-kita niya ang excitement sa mga mata ng bata. Daddy, catch the ball. Ipinasa iyon ni Haid kay Gray na agad rin nitong nasalo. Ako rin. Tumalon-talon pa si Hyde, upang mapansin siya ng lalaki. Hindi naman napigilan ni Emmy ang mapangiti, habang pinapanood ang kung paano humajejek ang dalawang bata, habang nakikipagpasahan ng bola kay Gray. Labis siyang natutuwa na makitang masaya ang mga bata. Hindi nawala ang ngiti niya, kahit nang pumunta sa kusina upang ipaghanda ang tatlo ng merienda. Nang bumalik siya sa kinaroroonan ng mga ito, ay tapos na sila sa paglalaro ng bola. Magkakatabing nakasalampak ang mga ito sa damuhan. Inalagaan niyo ba ang mama niyo habang wala ako? Kusang natigil ang mga paa ni Emmy sa narinig. Wala namang umimik sa mga bata. You should take care of your mother, mahinahong turan nito. Napayuko naman si Hyde bago magsalita. Sorry po papa. Gumuhit rin ang lungkot sa mukha ni Hyde. Sorry daddy. Hinagod ni Gray ang likod ng dalawang bata. Do you know that you will soon have a brother or a sister? Kaagad namang napatingin si Hyde sa lalaki. Nagangat rin ng tingin si Hyde. How could that be? Paano yun papa? May baby po sa tummy ni mama. Marahang tumango si Gray. Gumuhit rin ang tipid ng ngiti sa labi nito. Yes. Mommy or mama is carrying a little one in her tummy. Nagkatinginan ang dalawang bata, matapos iyon ay saka sila nagsalita. We didn't know. Sa susunod po, huwag na po kaming magpapasaway kay mama. And from now on, we will stay on mommy's side. Segunda ni Hyde sa kanyang kapatid.
Tila naman hinaplos ang puso ni Emmy sa narinig, habang nanatili itong nakatayo sa kanyang kinaroroonan. That's right. Para kahit wala ako, may mag-aalaga sa kanya. Kaagad namang napatingin si Hyde sa kanilang inaakalang ama. Aalis ka ulit papa. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Hindi naman nakaimik si Gray sa tanong ng bata. Huwag ka na lang po umalis papa. Bago pa maiparamdam ni Emmy ang kanyang presensya, ay muling nagsalita si Hyde. Nagbitiw ito ng salitang labis na kumurot sa puso ng kanyang ina. Huwag mo na po kaming iwan papa. Dito ka na lang po sa amin. Kahit po wala tayong masyadong pera, basta kasama ka namin. Magmeryenda muna kayo. Pilit pinasigla ni Emmy ang kanyang tinig, kasabay ng tuluyang paglapit sa mesa, na ilang hakbang lang ang layo mula sa mga bata. Yehey! We have snack. Kaagad naman siyang sinalubong ni Hyde. Tuluyan na ring tumayo si Hyde at lumapit sa mesa, kung saan nakapatong ang dala ni Emmy na pagkain. Tuluyan na nitong nakalimutan ang pinag-uusapan nila, ng lalaking inaakala niyang ama. Nanatili naman si Emmy sa pwesto nito, at pinagsawa ang kanyang mga mata sa mag-iina. Hindi naman iyon nakaligtas sa paningin ni Emmy. Nang makapwesto ng upo, at magsimulang kumain ang dalawang bata, ay saka kumuha si Emmy ng pagkain at lumapit kay Gray. Merienda muna. Iniabot nito ang ginawa niyang sandwich, at isang baso ng pineapple juice. Salamat, tuluyan na ring tumayo sa pagkakaupo si Gray, at saka tinanggap ang hawak ng babae. Pasensya ka na sa mga anak ko Gray. Hingin pa umanhin niya sa lalaki, nang magtama ang kanilang mga mata. Kitang-kita rin sa mga mata nito ang sinseridad. It's okay. Binigyan niya ang babae ng tipid ng ngiti. Bumaling ng tingin si Emmy sa dalawang bata, na tila may sariling mundo habang nag-uusap sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Habaan mo sana yung pasensya mo sa mga anak ko, masyado silang makulit. Natuon na rin ang tingin ni Gray sa kambal. Normal lang naman sa mga bata ang maging makulit. Sa bagay, marahang napatango si Emmy, ngunit nanatili ang kanyang tingin sa kanyang mga anak. Kitang-kita ang pagmamahal sa mga mata nito. Narinig ko yung usapan niyo kanina. Salamat. Muli siyang bumaling sa lalaki. Salamat at sinabi mo yung tungkol sa baby. Hindi ko pa nasasabi sa kanila. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sisimulang sabihin. Maliit na bagay. You know what? Let's sit down. Baka mang-alay ka. Bago pa makaimik si Emmy, ay nagsimula ng humakbang ang lalaki patungo sa kinaroroonan ng kambal. Kaagad na rin siyang sumunod sa lalaki. Nang sumalaw sila sa mga bata, ay lalong sumigla ang paligid. Nang mapansin ni Emmy na pinagpapawisan na ang mga bata, ay kaagad siyang tumayo sa pagkakaupo, upang panasan ang likod ng dalawa. Hindi naman naiwasan ni Gray ang humanga, habang pinanood niya ang babae. Pinagpapawisan na rin si Papa Mama. Punas mo rin po likod niya. Natigilan naman si Emmy sa narinig. No need. I'll just change my clothes inside. Ay oo nga pala, sorry. Hindi ko pa napapakita sa'yo yung kwarto. Bumaling siya sa mga bata. Tara na sa loob, mga anak. Nang bumaba sa upuan ang dalawang bata, ay nauna nang tumakbo papasok ang kambal. Tinulungan naman siya ni Gray sa pagliligpit ng pinagkainan nila. Ito na rin ang nagdala ng tray sa lababo. Iyong guest room na katabi ng kwarto ko na lang siguro yung papagamit ko sa'yo. Tura niya habang pinapanood si Gray na kinukuha ang malita nito sa sala. Kampante naman siyang sabihin ang mga salitang iyon, dahil abala naman ang mga bata sa paghahabulan sa kusina. I won't be staying in your room. Automatiko namang napataas ang kilay ni Emmy sa tanong nito. Kasi we're pretending as parents of the kids. Technically, we're husband and wife. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapahalukip-kap. So anong point mo? May mag-asawa bang magkahiwalay ng kwarto? Hindi naman naiwasan ni Emmy ang panangkitan siya ng mata. It's not necessary that we'll sleep in same bed. Sure ka? Ayos lang ba sayong matulog sa sofa? Nagsimula itong umakyat ng hagdan, sumunod naman sa kanya si Gray. Oo naman. Marahang tumango ang lalaki. Sandali siyang tinitigan ni Emmy, bago muling magtanong. Itong ginagawa mong to, alam ba to ng pamilya mo? Kailangan ba nilang malaman? Napahinto naman ang babae sa narinig. Naging dahilan iyon upang huminto rin si Gray sa paglalakad. Teka, wala ka namang asawa o jowa na maaaring magalit, di ba?
Bago pa makaimik ang lalaki, ay muling nagsalita si Emmy. Kasi ayoko ng gulo. Ngumiti naman si Gray bago nagsalita. Don't worry, walang magagalit. Mabuti naman kung ganun. Huminto si Emmy nang tumapat sila sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Hanggang kailan ka pala pwedeng magpanggap? Siguro ilang araw lang. Kailangan ko ring bumalik sa Manila for my check-up. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapakunot noo. May sakit ka? Wala. Nakaguhit ang ngiti sa labi nito, kasabay ng kanyang pag-iling. I'm good. Just a monthly check-up. Napatango na lamang si Emmy bago muling magsalita. Habang nandito ka sana, at nagpapanggap na mister ko, may mga restrictions tayo. Marahan namang tumango si Gray. Sure. What are those? Napalunok naman si Emmy bago nagsalita. Less physical contact, at walang kiss kung maaari. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ni Gray. Don't worry, I respect you so much. Salamat, pasok ka na sa loob para makapagbihis ka. May banyo dyan, pwede mong gamitin yun. Doon na muna ako sa baba, kasama ng mga bata. Tumango ang lalaki bilang tugon. Nang tuluyang makapasok roon si Gray, ay tuluyan na ring umalis si Emmy. Nadatnan niyang abala ang mga bata sa paglalaro sa sala, kaya naman hindi na lamang niya inabala ang mga ito. Sa halip ay nagtungo na lamang siya sa kusina, upang hugasan ang ginamit nila kanina. Nang bumalik siya sa sala kung saan naroon ang mga bata, ay abala pa rin ang mga ito sa paglalaro. Naiiling na lamang siya, dahil tila walang kapaguran ang mga ito. Nasa ganun siyang ayos, nang marinig niya ang tunog ng door. Puno ng pagtataka siyang humakbang palapit sa pinto, upang buksan iyon. Nang buksan niya iyon, ay bumungad sa kanya ang lalaking halos kasing tangkad lang niya. Oval shape ang mukha nito. Kapansin-pansin ang kanang kilay nito na may maliit na pilat sa dulo. Upturned ang mata nitong hindi biniyayaan ng mahabang pilak mata. Sakto lang ang tangos ng ilong nito, at medyo malawak naman ang bibig nito. Tado, tila nanuyo ang lalamunan ni Emmy. Puno ng takot ang mga mata nitong bumaling sa loob ng bahay. Pasimple rin niyang hinila ang doorknob, upang sumara ng konti ang pinto. Hiling niya ay huwag muna sanang bumaba si Gray. Lady, nag-message sa akin si Aya. Wala raw po kayong kasama ng mga bata. Hindi ko pa po nasabi sa mansyon na kailangan niyo po ng katulong dito. Pinilit ngumiti ni Emmy, nang bumaling siya ng tingin sa di inaasahang bisita. Ay yun ba? Ako na lang ang baalang tumawag. Marahan namang tumango si Tadeo Miguero. Sige po, lady. Pero ayos lang po ba kayo rito? Oo, ayos lang kami. Mabilis niyang sagot. Sigurado po kayo. Wala po ba kayong iuutos, lady? Wala. Sige na, pwede mo na kaming iwan. Napatango na lamang si Tadeo Miguero. Sige po, aalis na po ako. Humakbang ang lalaki paalis. Daddy, naging dahilan ang pagtawag upang matigil si Tadeo, at mapalingon ito sa kinaroroonan ni Emmy. Hindi naman naitago sa mukha ni Emmy ang pangamba. Daddy, let's play again. Mariin na lamang napapikit si Emmy. Later son, sino yun lady? Wala yun. Pinilit nitong ngumiti, ngunit kitang-kita ang pawis nito sa kanyang noo. Nanatili namang walang ngiti si Tado. Bago pa makahuma si Emmy ay mabilis siyang lumapit sa babae at itinulak ang pintuan. Tado, saway niya ngunit huli na. Sa tuluyang pagbukas ng pinto, ay tumambad sa paningin ni Tado ang lalaking kamukhang kamukha ni Ashton Blumentritt.